Yan, magandang araw sa ating lahat. Muli na namang nagbabalik yung lingkod Rondy News TV. Itong balita ngayon trending ito sa usapan sa mundo ng social media. Ito na mga kababayan ha, lumabas na yung katotohanan. Ano ba talaga ang katotohanan sa pagtakas nitong si dating Merles Goo dito sa ating bansa? Ano ba talaga ang sinakyan papuntang Malaysia mga kababayan ha? Ito na, mismong Bureau of Immigration na yung nagsalita. Sa panayam nga ni Certified Pylon sa Bureau of Immigration, kinumpirma nga nito na itong si Merles Goo ay hindi sumakay ng bangka kung anumang klaseng sasakyang pandagat mga kababayan kung hindi sumakay ito ng isang eroplano. At yun na nga ang tinitingnan ngayon kung ito ba ay isang private plane. Naku po, pag private plane ang sinakyan nitong si Merles Goo papuntang Malaysia, alam na des kung sino ba siguro ang nagpapatakas nitong si Merles Goo mga kababayan ha, dahil nga itong si Merles Goo ay sinundo din ng isang private plane doon sa Indonesia. Baka lang naman ha, baka lang, hindi ko sinasabi na ito'y totoo na, konfirmado na baka naman itong ginamit na private plane nitong si dating Secretary Benhur Abalos, baka yun din yung sinakyan nitong, baka yun din yung sinakyan nitong si dating Merles Goo papuntang Malaysia mga kababayan. Kasi nga, bakit napaka sweet nilang dalawa nitong si dating Secretary Benhur Abalos mga kababayan na tumakbo ngayon bilang isang senador ngayong darating na midterm election. Bakit parang nung nagkita sila, may selfie pa sila, parang napaka-sweet naman nila. Hindi kaya mga kababayan, may nangyaring kunsabahan sa pagtakas nitong si Merles Goo? Bakit hindi siya kita-kita, hindi siya matagpuan ng mga naghanap dito sa ating bansa, hindi siya naaresto, pero pagdating doon sa ibang bansa, saka patuloy na aresto. Kaya nga, yan yung duda ko mga kababayan ha, baka itong si Benhur Abalos ay may kinalaman. Baka lang naman, hindi naman natin sinasabi na talagang senior o dating Secretary Benhur Abalos ang nagpatakas nitong si Merles Goo. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Ito yung panayam ni Certified Pylon sa Bureau of Immigration. Immigration Bureau spokesperson, good morning po ma'am. Good morning po Manong Ted. Salamat sa panahon. Ma'am, ano ho itong kwento ng inyong bureau na saan pa ho talaga sumakay at paano ho bumiyahe si Alice Goo papunta po dito sa Malaysia all the way sa Singapore? Ano ho ba ang record ninyo? Yes, Manong Ted, mukhang na-confirm po natin sa back channels po natin na yung dating talaga ni Alice Goo in Malaysia was via Kuala Lumpur International Airport. Ibig sabihin, eroplano po siya dumating doon sa bansang iyon. And hindi gaya nung sinasabi niya na nilang sila na small boat, big boat, tapos small boat ulit. Bukod po dyan, yung tatak po ng Sabah, Malaysia na nandoon po sa pasaporte ay nakumpirma din po natin na peke. Kumbaga parang panglito lang ito, Manong Ted, na nakita doon sa passport niya. So it invalidates already half of her story na sinasabi niya na nagbangka sila papunta doon. And we're looking into the possibility na parang mas tumaas na yung posibilidad na sila po ay ay lumipad sa isang private airstrip papunta po sa Malaysia. Opo, lumipad sa private airstrip. Is it in Manila? Saan po ang kanilang departure? At anong petsa po ito, ma'am? Yung departure and arrival most likely po. Is it in Kuala Lumpur? Yes, in Kuala Lumpur po. Sa tingin po natin, hindi po ito via Manila dahil or any major international airport. Hindi po doon dahil inisa-isa po ng ating pamunuan lahat ng mga travel records, lahat ng mga flight manifest ng mga dumaan. It's unlikely that they used a major port or airport. Pribadong airplano. Inaalam pa po natin, medyo nagbabakit na po yung mga tinitingnan natin. So, hindi ko po siguro muna ma-share kung ano po yung mga initial findings natin. But yun po,
mukhang eroplano po ang pamamaraan ng paglabas po nitong si Alice Guo at ng kanyang mga kapatid. Anong petsa po ang record ng ng immigration o Malaysian authorities ng arrival po nila Alice Guo and company? Sino ho ba mga kasama niya doon po sa Kuala Lumpur? Ang recorded po na kasama niya, ang nakikita po natin na kasama niya ay yung mga kapatid niya. Same din po doon sa minention niya na Miss Sheila na umalis po silang magkakasama. Yung kanila pong arrival doon, hindi ko lang po hawak yung record ko. Kung hindi po ako nagkakamali, September 18 po sila dumating. But I will have to double check po nung record nila. But yun po, the following day doon sa pasaporte kasi nila, merong nakalagay na arrival niya allegedly in Kota Kinabalu in Sabah, Malaysia. So yun po yung pag-alaman natin sa authorities na peke po pala. Opo. July 18 ang kanila pong sinasabi na totoong petsa ng pagpasok sa Kuala Lumpur, Malaysia. Fake yung Sabah entry na July 19, 2024, ma'am. Yes, opo. Peke po yung sumunod. Okay. Private plane po ito. Meron na ho ba kayong informasyon kung sinong provider nito? Sa ngayon po, yun pa po ang inaalam natin. Na narrow down na po natin yung mga possibilities na yan. So ang kausap na po natin ngayon yung Malaysian counterpart to see kung anong aircraft yung sinakyan niya papunta doon. But siguro in the next few days or weeks, we would be able to shed more light on this very long telenovela ng storya po ni Alice po. Okay. And then, kung Kuala Lumpur, Malaysia, ito na po yun, lumipad sila ulit papunta ng Singapore. Ano na ho ito? Commercial flight? Yes. Lumipad na po sila doon and then from there, nag-Indonesia na po sila via ferry. So yun po yung naging ruta nila. Yun po ay mga recorded na paglipad. So kumbaga ang unknown natin ngayon ay yung in-between Philippines and Malaysia. So kung ano po yung aircraft, but half of it we know already that they took the aircraft to Kuala Lumpur. Sino po tumulong kaya dito kay Alice Guo para ho makaalis ng Pilipinas? Meron na ho kayong informasyon? Sa ngayon po, inaalam po natin yan, pero Manong Ted, hindi lang to isang tao, dalawang tao. For sure na maraming tao ang tumulong sa kanya kasi yung mga piloto pa lang, bago po makapag-prepare yan, maraming makakita. It's a concerted effort definitely ng hindi lang isa o dalawang tao upang matulungan siya pag-alis. Kaya yung sinasabi po niya na wala pong may alam, sila lang po, basta na lang sila sumakay ng bangka. It's really disproven already. So pati itong Sheila, nagsisinungaling sa kanyang testimonya. Kumbaga, ano po, ma'am? From the evidence that we have po, yes. Okay. Tama po kayo sa Manong Ted. Sige po, naintindihan namin po that you're keeping some information kasi nga po ito po tinatrabaho pa. Ma'am, meron lang po ako, maiba lang ako. Ngayon po na privatize na ang ating NAIA, airports in Manila, paano po yung ugnayan ng immigration sa operator nito? Kasi po kahapon, may informasyon, may nagreklamo po sa amin, hindi lang isa, kung hindi yung kahapon sa Terminal 3, mga alauna ng hapon, hanggang hapon na po, tatatlo lang daw po yung counter ng immigration, kasama na dyan yung sa senior. So yung pong iba na naandoon, pati ho senior, halos 2 oras na nakatayo at nakapila, kasi nga daw po, tatatlo lang yung nakabantay sa immigration. Paano ho ba ito na ugnayan ninyo sa bagong operator ng airport vis-a-vis yung inyo pong serbisyo, ma'am? Yes, very open po ang lines natin doon sa bagong operator ng airport at malaking tulong po kasi open yung lines ng communication nila kapag meron po mga kinakailangang improvements and everything. Nakikinig po we're thankful for that. With regard to our Opo, medyo ma'am, nagpuputol-putol po kayo, ma'am. So kapag ganyan, kasi usually po ang reklamo, bagamat ngayon lang sila ng takeover, di ba? Ang iba kaagad inaasahan na agad meron pong comfort. Sa ngayon ho, ma'am, ano ba problema sa immigration? Bakit sa Terminal 3 kahapon, tatatlo lang ho yung, yung tauhan doon? Ito sa hapon, ma'am, mga pagitan po ng 1 to 4 p.m., yan po sinasabi.
Manong Ted, we will have this investigated kasi yung atin po mga tauhan sa paliparan, sinisigurado po natin na fully manned all the time. We have deployed a lot of immigration officers there already. So, para magawan po ng paraan ng bagong pamunuan. O sige, ma'am, nagpuputol-putol ho kayo. You're coming in choppy. Baka lang ho pwede yung pakicheck lang po kasi may reklamo po kahapon nga, no? Na sobrang haba ng pila, pati mga senior, yun nga po, nahirapan dahil nga sa tatatlo ang kwento sa atin na window po ng Immigration Bureau, Ma'am Dana. Definitely po, Manong Ted, makakaasa po kayo. Paimbestigahan po natin to at i-update po namin kayo agad-agad about. Apo, sige po. Salamat na marami, Ma'am Dana Sandoval ng Immigration. Iyon ang hindi lang iisang tao ang tumulong para makalayas ka ng bansa itong si dating Mayor Alice Guo, mga kababayan ko. Hindi marami sila. Sino kaya yung mga ito? Basta yung private plane. Yun na nga yung duda ko na baka itong si dating Secretary Benhur Abalos, siya naman talaga mismo ang umamin na yung sinakyan niyang eroplano ay isang private plane yun at hiniram sa kanyang kaibigan. Baka lang yan din yung sinakyan nitong si Mayor Alice Guo at mga kapatid nito para makatakas nga dito sa ating bansa, mga kababayan. Kaduda-duda kasi bakit gano'n na lang sila parang malapit itong si dating Secretary Benhur Abalos at itong dating si Mayor Alice Guo. Nung tinanong nga, nakita mo na ba ako, Mayor? Oo. Sick, isang bisis. Ikaw talaga, Alice. Grabe, pinagluloko tayo ng mga mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout na ako kay Ma'am Jeffery Jesus sa Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Lods Idisa Borbia. Lods, maraming salamat sa iyong suporta. Shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Alfredo Santiago. Alfredo. At shoutout na rin kay sino ba ito? Rodilo Torres, shoutout sa iyo, Rodilo Torres Kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout sa iyo kay Lods Idisa Borby. Tapos na si Lods Idisa Borby, Ma'am Idisa Borby. Shoutout na rin kay Lods Rosalie Malit. At kay Ma'am Susan 786, shoutout sa iyo dyan, Ma'am Susan 786. Shoutout, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. Wala tayong upload pala kahapon kasi birthday ng ina natin. Doon muna tayo kasi 70 birthday ng mama ko. Doon muna tayo. Kahit na wala tayong upload kahapon, basta bigyan natin suporta yung ating ating ina na nagbe-birthday kahapon, mga kababayan. Yun na, dito na lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.